吹啦，这气的空吹啦，不吃给嘿，吉林州的亚康红火，不吃给。Alam ko na matagal nyo na ring naririnig ang awiting ito mula pa noong tayo ay mga bata pa lamang. Malamang ay sa tuwing naririnig nyo ito ay napapaindak din kayo at sumasabay ang inyong katawan sa saliw ng tugtugin ng awiting ito. Aminin nyo din, ang iba sa atin ay sinasabayan pa ang lyrics nito kahit hindi natin maintindihan kung anong mga salitang binibigkas sa awiting ito. Pero gano'n naman yata talaga ang mga tao. Deadman na lang sa lyrics basta kahit anong lumabas sa bibig nila, nakatunog, ay yun na yun. Ang awiting ito ay isa sa mga sumikat na kanta ng sikat na novelty singer na si Yoyoy Villame. Pero isa ka din bang katulad ko ang nagtatanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang butchikik sa awitin niyang ito? Totoo nga ba itong salita o isang ekspresyon? Anong dialekto nga kaya ang pinanggalingan ng salitang ito? At bakit gumawa si Yoyoy Villame ng klase ng awiting ito na hindi halos maintindihan ng lyrics? Alamin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng butchikik sa awitin ni Yoyoy Villame. Bago pa man sumikat sina Willie Revillame, Bayani Agbayani at Vong Navarro sa pag-awit ng mga novelty songs, ay una munang pinalakpakan at sinayawan ang mga nakakaindak na novelty songs ng nag-iisang Yoyoy Villame. Ang mga awitin niya ay narinig at talaga namang nagpasaya sa mga Pilipino noong mga dekada 80 hanggang dekada 90. Isa sa kanyang mga naging popular na awitin ay ang Mag-Exercise Tayo na hanggang sa kasalukuyan ay naririnig pa rin sa mga radyo. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Subalit ang maituturing na talaga namang pinakasumikat sa kanyang mga awitin ay ang butchikik o ang iba ay tinatawag itong butchikik. Isang klase ng awitin na nakakaintak ang bawat tunog, subalit hindi mo malaman kung saang planeta ba nanggaling ang bawat salita sa lyrics nito. Ilan lamang ang mga ito sa mga naging popular na awitin noon ni Yoyoy Villame, subalit ang maituturing na pinaka-sumikat at pinaka-kontrobersyal bukod sa Magellan ay ang kanyang awiting Abutchikik. Ang lyrics nito ay tila kinuha sa mga salitang Chinese na wala din namang ibig sabihin. Dahil na rin sa awiting ito, nagkaroon pa ng pagkakataon noon sa probinsya ng Cebu kung saan ipinagbawal at iminungkahi ng mga nasa Chinese community na alisin ang awiting ito sa mga jukebox at videoke at bawal itong kantahin. Ito ay dahil umano sa lyrics nito na tila malaking pamamahiya sa lengguwahe ng mga Chinese. Subalit hindi ito pinagbigyan ng kinaukulan. Ayon pa sa kanila, hindi umano ito maaaring tanggalin ayon sa utos ng mga Chinese dahil wala naman ni isa sa mga lyrics nito ang may salitang Chinese. Kaya naman nanatili itong naririnig sa mga radyo at jukebox. Marami sa mga tao ang iniuugnay ang lyrics ng naturang kanta sa mga Chinese o sa lengguwahe ng mga Chinese dahil sa dito naman talaga umano kinuha ni Villame ang lyrics nito. Ayon sa ilan, inamin umano ni Yoyoy Villame na ang mga Chinese ang kanyang naging inspirasyon sa pagsulat ng lyrics ng naturang awitin. Mag-flashback muna tayo. Noong si Yoyoy Villame nagtatrabaho pa lamang bilang isang jeepney driver, nagtungo siya sa Binondo upang ipagawa ang kanyang nasirang sasakyan. Sa kainipan ni Villame at paghihintay na matapos ang ipinapagawa niyang jeep, naisipan niyang maglakad-lakad sa Chinatown malapit sa lugar. Sa kanyang paglilibot, inilista niya ang mga pangalan ng kanyang nakitang mga tindahan ng mga Chinese at kanyang mga nadaanan. At ang mga pangalan ng mga tindahang ito ang naging inspirasyon ni Villame nang isulat ang lyrics ng kantang Abutchikik. Ang pinag-ugatan ng pinakatono ng awiting ito ay mula sa awitin ni Dee Dee Sharp, ang kanyang 1962 hit na Baby Cakes. Ang mga salitang butchikik ay nasa mismong titulo ng kanta habang butchie cake naman ang nasa awitin ni Dee Dee Sharp na Baby Cakes. Ang butchikik ay isang klase ng traditional log-shaped Christmas dessert na popular sa mga bansang France, Belgium, Canada at iba pang mga bansang sinakop ng Pranses noong unang panahon. Ang butchikik ang pinakamalapit na kahulugan ng butchikik sa awitin ni Yoyoy Villame na Abutchikik.
Ngayon na malinaw na sa atin ang pinanggalingan ng lyrics ng awiting ito, pakinggan naman natin ang batang si Aiza Sigera ng awitin niya, ang awiting Abuchiki ni Yoyoy Villame. Chichiling ko kala ang butiki, ikiki, bobo chikap. Chichiling ang tunay ang butiki, ikiki, chiling wong ang fly, chodo kong hangloy. Dirang bobo chicha chiling kong hangloy, chiling choy yakap ko, ang butiki, ikiki, chiling wong ang fly, chodo kong hangloy. Dirang bobo chicha chiling kong hangloy, chiling choy yakap ko. Narito naman ang orihinal na kantang pinagkuhanan ng tono at lyrics ni Villame sa kanyang awiting Abuchiki, ang awitin ni Dee Dee Sharp na Baby Cakes. Don't you know, don't you know that I love you so, baby cake, yeah, yeah, yeah. Never, 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 never gonna let you go, baby cake, yeah, yeah, yeah. Dagdag kaalaman, likas na sa ating mga Pilipino ang hilig sa pagkanta. Maganda man o hindi ang ating boses ay wala tayong pakialam, basta't gusto natin ang kanta ay sasabayan natin ito. May mga kanta naman na mas gusto nating pakinggan kaysa kantahin. Sa panahon ngayon ay napakarami na ng kanta ang nauuso, mapalokal man o international, hindi tayo nagpapahuli dyan. Dahil kinakahiligan nga natin ito mula pa noon hanggang ngayon, kaya hindi lang natin ito basta sinasabayan, kundi lumilikha rin tayo ng mga sarili nating awitin. Isa ito sa mga kinawiwilihan ng mga kabataan ngayon. Pero alam nyo ba kung ano ang kauna-unahang kanta na nalikha? Ito ay ang tinawag na Hurrian Hymn No. 6 na original na composer nito ay si Rians. Si Enrico Caruso naman ang kauna-unahang recording star sa kasaysayan. Ang Vesti Lagaba mula sa Pagliacci ay nirecord niya noong taong 1902. Sinasabing si Thomas Edison ang kauna-unahang taon nakapag-record ng sound, subalit si Edward Leon Scott de Martinville ang kauna-unahan naman na nakapag-record ng kanta. Kung pakikinggan nyo ang kauna-unahang awitin na ito na nai-record ay siguradong kikilabutan kayo. Kakatakot kasi ang tunog niya. Maaari niyong pakinggan ito sa YouTube at malamang habang pinapakinggan niyo ito ay babalik kayo sa isang napakalumang lugar na napakahiwaga at puno ng kalungkutan. Si Edward Leon Scott de Martinville ay isang French printer at bookseller na siya ring nag-imbento ng phonautograph, ang pinakasinaunang device na may kakayahang mag-record. Inawit ni Scott ang French folk song na may pamagat na Au Clair de la Lune sa inimbento niyang phonautograph. Ang recording na ito ay ginawa pa noon pang Abril 9, 1860. Subalit dahil sa hindi pa noon napapagana ang tunog sa phonautograph, ang awiting ito ni Scott ay napakinggan lamang nang muli itong madiskubre noong taong 2008. Noong una ay inakalang isang babae o isang bata ang umaawit, subalit ng bagalan nito at mapakinggan ng mga scientist, nakumpirma nila na ito ay boses ng isang lalaki at ipinagpalagay na boses mismo ni Scott. Sa Pilipinas naman, ang kinikilalang father of Philippine recording ay si Manuel P. Villar. Si Maria Carpena naman ang kauna-unahang Filipino recording artist at zarzuela star. Nakakaaliw na tuklasin ng mga kasaysayan ng musika na ating kinahihiligan sa ngayon at patuloy na kahihiligan sa hinaharap. Iba't iba na ang mga tema ng awitin ngayon at hindi na rin mabilang ang mga contest na may kaugnayan rito. Habang tumatagal ay lalo pang lumalawak ang kaalaman at talento ng mga tao sa pagkanta. Hindi na rin mabilang ang mga Pilipino na nakikilala at nagtatagumpay sa larangang ito.